O mga kababayan, alam nyo ba na naniniwala si VP Inday Sara Duterte na talagang nanalo ang Duterte noong nakaraang halalan? Dahil may nakausap daw siyang mga IT experts mga kababayan At maging sila nagtataka bakit naging ganoon ang resulta ng halalan daw mga kababayan. Hindi daw nagtutugma sa mga numero. Yan din ang iniisip natin mga kababayan Pati yung ilang mga statisticians. Dahil sa OFW, landslide victory ang Duterte mga kababayan. Sa mga men in uniform, landslide. Lahat nanalo, Duterte. Local absentee voting, mga trabahante na yan ng gobyerno mga kababayan, landslide, Duterte. Buong Mindanao, landslide, Duterte. Majority sa Visayas, landslide, Duterte. Tapos, ang nangyari mga kababayan, 3 lang sa original Duterte ang nakapasok. Kaya ang sabi ni Sara, mukhang may fishy-fishy dito mga kababayan. Kaya hinihimok niya ang PDP Laban na gumawa ng investigasyon dyan. Dahil parang pinapahiwatig ni Sara na nagkaroon ng dayaan sa halalan. Panoorin niyo po ha. Alam niyo po, magtataka kayo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondok, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Agree. Yan talaga mga kababayan na hindi maalis-alis sa ating isip to. Imposible naman sa Luzon mga kababayan, walang nag-Duterte. Ha? Lahat makabangag at makamatsing at pagpag. Fishy. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Tapos, ang nakakataas ng kilay mga kababayan ay yung reaksyon ng administrasyon mga kababayan matapos ang eleksyon. Nataranta! Diba? Right after the election mga kababayan, nataranta na sila. Biglang bait-baitan at biglang gusto ng ceasefire, reconciliation mga kababayan. Nagsisibak mga kababayan daw, kuno! Pinagre-resign ang kanyang mga gabinet bigla. Na para bang nataranta. Karanasan ko po noong 2022. Una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko absentee, OFW. Ngayon, separate na yan sila mga kababayan. po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila. Proportional yan kasi mga kababayan dahil para yung mini survey. Eto na mga kababayan, hindi nga lang sa OFW at absentee voting sila nanalo. Visayas at Mindanao. Sa dami ng tao dyan, mga kababayan. Sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko. Tapos ang dami pang overvotes, no? Milyon-milyon ang mga overvotes na hindi nabilang mga kababayan dahil sabi nila, sumobra daw sa pag-shade. Lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. What do you expect mga kababayan? What do you expect? Nagtataka rin tayo nga, no? Diba galit na galit si Marcos sa Smart Magic noon mga kababayan? Dahil dinaya daw siya. Nung nakaupo na mga kababayan, parang wala na siyang pakialam. Hindi niya pinaimbestigahan. Pinalusot lang niya mga kababayan. Walang kaso. Ngayon, pinalitan nila ng Miro mga kababayan. Tapos ang ginawa pang head ng COMELEC, George Garcia. Kaninong abogado yan? Si George Garcia bago yan naging COMELEC. Noon pong kinakanta yung You Raise Me Up. Ito po ay alam nating lahat kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung narinig. Kaya si Tatay Digong sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, simulat sa pool pa lang mga kababayan. Kanina, pati sa medyo nung mayor pa siya sa City Hall ng Davao. Na-touch
ako sa kanta. Naalala si Tatay Digong. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. Pumayat daw mga kababayan. Siguro no, paglabas si Tatay Digong, ang payat-payat na siguro mga kababayan. At alam nyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin. Dahil medyo syempre na ano yung damdamin ko sa kanta. Pero naalala ko, lagi sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalak, bawal umiyak. Mag-isip Bawal ka lang umiyak. ng solusyon. Always forward, bawal umiyak. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok. Huwag kayo Pero, bawal umiyak in public. Sa tingin natin mga kababayan, kahit ganyan yan si Sarah, matibay. Hindi siya napakita ng emosyon talaga noon mga kababayan, kinidnap si Tatay Digong. Pero sa loob ng kwarto niyan, doon sa kanyang mga kababayan, private space, doon na siguro niya inilabas ang kanyang damdamin. kayo umiyak doon sa loob. Huwag kayo umiyak. Kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Yan beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang Bunsong ngayon, anak. pag merong pagkakataon, ay tumatabi Pinabura ni Sarah ang kanyang tattoo. Ano nga ba yung tattoo niya dito? Pinabura niya, wala na. Scar na lang. din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak, gumanon na ako sa kanya. Ang taray, Tignan yung mukha ni Sarah, Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya kasi gumaganyan doon Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, Ikaw umiyak. your tears won't help. So, sabi ko, Yan kasi, hindi ko... Sabi na, huwag nang umiyak. ganun siya. Bakit Ganun po nagka-brown talaga out siya. dyan? Bawal talaga umiyak. Black Noong out ba bata sila? pa ako, naalala ko, Ayun, bambalik. kasi lagi sinasabi, di ba? Pag natumba tayo, Pilipino. Kung si Tatay Digong, mga kababayan, bawal umiyak. Si Kim Cho naman, bawal lumabas. Pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Oo. Di ba? Nadagba ko. Sinundo Tumba. niya ako Nadapa sa daw. paaralan. Tumatakbo ako papunta sa sasakyan. Tapos diretso, plak! Pa! Diretso talaga, flat. Nag-dive ng walang tubig, mga kababayan. Medyo hindi pa ako nakaano kagad kasi nagulat ako sa nangyari sa akin Dry swimming. Masakit. Pero nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan Gumaganyan. Galit pa! Dati mga kababayan, kapag ikaw ang nadapa, ikaw pa pagagalitan. Tapos kung umiyak ka, mapapalo ka pa. Ngayon, matalisod lang konti ng mga bata, mga kababayan. Crayola agad. At saka, ang mga nanay, kawawa na ang baby namin, ang baby. Iba talaga ang generation ng mga kababayan ngayon at noon. Upo ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. Masakit diba? Diretso Otso derecho. So, ganon po. Kahit noong nakwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong iyak mo. Ang Go dapat back mong to your iniisip book. Kung ano yung solusyon. Yan ang sabi ni Sa Tatay Digong. problema. Study! Kaya kanina, napagaganda nung kanta at naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak. So, Bawal umiyak. at alam niyo po, Pero si Tatay Digong umiyak, mga kababayan, no? 'Di ba? Yung nanalo siya sa puntod ng kanyang nanay at tatay. Attorney JV, At nung mga kababayan, kasama niya yung mga batang may cancer, hindi talaga napigilan ni Tatay Digong na mapaluha. totoo yan. Itim po ang nararamdaman natin lahat Itim! ngayon kung ano yung nangyayari sa bayan natin. Andyan pa rin si Aimee. Duda tayo dito kay Aimee, mga kababayan, no? Baka yan ang magiging katandem ni Sarah, no? Sa 2028. Wag naman, Sarah, ha? Kaso VP po, Inday. nung binasa ko yung program, Tama na yan, Senador Aimee. kay po doon, may best dress contest. Best dress. Sabi ko doon sa mga kasama ko kasi nahuli na dumating yung mga kasama ko Nung nabasa ko yung program na may best dress, sabi ko pakisabi Pilipiniana pala, mga kababayan, no? Independence Day. Kumusta na pala yung inuman na naman nila sa Palasyo Malacanang, mga kababayan?
Yung honor of wine o Vandy, ano, o ganyan. Di ba, last time, inagawa ng baso si Cheese? Ngayon, mga kababayan, andun si Torre. Sila na ang nag-inuman. Ako ng Filipiniana. Kasi sasali ako sa Best Dressed Contest, di ba? Siyempre. Sali ako sa programa na Disqualified. ito. Pero, nung pagpasok ni Robin Padilla, Oh, nag-Filipiniana si Robin. ko yung kanyang barong, sabi ko, barong "Aba, pala, Tagalog." Napakaganda ng, pagkasukat, pagkatahi. Yung sa akin, medyo maluwang-luwang pa. Sabi ko, wala na, talo na Pumayat. ako sa Best Dress. Iba ang kategori, lalaki at babae. Tapos, nung pumasok si Senator Amy, natanggap ko na po na hindi ako ang best dress. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, ang ganda ng green Ganda, mo. mangga. Sabi ko, sa akin na yan. Babarin mo. Binigay naman niya sa akin. Gusto ko yan dahil see-through, parang pang Ivana Alawi. Kitang-kita dito no? Pero, Ivana Alawi, maglalaway niyan si Dan Fernandez, mga kababayan. kanina, nung nakatayo si Attorney Jimmy Bondoc dito sa harap, Attorney JB, naisip ko na siya na lang ang ating i-best dressed sa tape What? Pag yung mga officials, yung mga audience. namin. Kasi nagpagawa siya ng barong para sa oath-taking niya. Assuming pala si Jimmy. Pero yun nga feeling ni Sara talaga, mga kababayan, na daya. Yun naman, di ba, ang ibig sabihin niya? Na feeling niya talaga ang Duterte na nanalo. O taking na Pwede pala kita yun sana. i-oath dito, alam mo ba yun? Natalo pa nga ni Jimmy Bondoc si Willie Revilla, mga kababayan, na muntik na tayong mabudol dyan sa serving mga ungas na yan, mga kababayan, na may conditioning. Ang sabi daw, ang lakas daw ni Willie Revilla, pumasok daw sa top 12. And then, talo pa nga siya ni Jimmy Bondoc. Pwede ko i-administer yung oath mo? Yan ba ang pinatahi niya? Ibang barong, mga kababayan, para siyang, yung klase na barong na yan? Ganor, parang maestro. Pero masaya pa rin ako dahil ang nanalo ng ating best dress ay Sara pa rin. No, si Sara! Kapangalan. Sara Makasait, ma'am, congratulations. Akala ko siya lang din. At syempre, ang ating male best dress Kapangalan na ni Madam Jambara bin Jinula. Congratulations. Congrats! Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.